Maniego, isa pong cybersecurity analyst at eksperto rin po sa Information and Communications Technology. Good morning po sir, si Xander po at si Angel. Good morning, Sander and Angel, at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po. Ayan, Sir, pumasok simulan po natin yung ating panayam dun ho sa Roblox. Bagamat na-discuss po namin nitong mga nakarang araw na hindi na nga po muna itutuloy yung supposedly ay ban dahil po mukhang makikipag-usap po ang Roblox sa DICT, no? Kung kayo ho ang tatanungin, ay teka lang, nag-eksperimento po kayo na gumawa po kayo ng account? Tama ho ba, sir? Sa Roblox? Tama. Opo, pakikwento nga po. Nag-experiment ako. Nag-experiment ako. Gumawa ako ng account na nagpapanggap akong 7-year-old na girl. At pinangalanan ko ang sarili ko na Janina the Girl 07. Okay. Opo, ano pong nangyari? So pagpasok ko doon, okay naman siya sa simula. Pero may mga... Ang Roblox kasi ginagawa nila, nakakonect sila sa ibang mga chat servers gaya ng Discord para makipag-usap sila. So gumawa din ako ng Discord at merong mga channels doon o mga spaces na pwedeng pasukin ng kahit sino. So nakapasok ako doon sa isang space kung saan puro sexual activity ang ginagawa. So kung titignan mo, harmless yung kasi mga blocks lang sila yung mga parang Lego. Pero may mga ginagawa sila mga actions na talagang hindi dapat makita ng mga bata. Oh, so totoo nga. Pangalawa, may mga nagpapanggap na mga 11-year-old boy daw, 7-year-old din na boy. Pero sa pananalita nila, alam mong matatanda na talaga sila. Humihingi ng mga address, humihingi ng location. So ito yung delikado sa mga laro na ganito. Kasi ang Roblox, hindi lang siya game, kundi isa siyang social media platform kung saan lahat ng mga participants pwedeng makakonect sa isa't isa. Opo, pero So yun yung nakita kong delikado sa kanya. Opo, pero Sir Art, pwede bang laruin lang itong Roblox na ito without interacting sa ibang mga players? O talaga, kumaga magno-notify yung ganyan? May mga mensahe po ba talaga na magno-notify habang naglalaro ka ng Roblox? So, ang kagandahan kasi sa larong ito, yung interaction. So, magbi-build ka halimbawa ng building, pagkatapos pwede kang gumawa ng sarili mong laro dun. So, halimbawa, game of tag. So, talaga na pwede kang makipag-chat dun sa mga kasama mo. Yun yung kagandahan sa game na to. Tapos, talaga may enhance yung creativity ng mga bata. Pero in fairness to Roblox, gumagawa na siya ng paraan para matigil tong mga ganito. Simula nung nagawa ko yung experiment na yun, may mga paraan na silang ginagawa para matigil yung mga bagay na to. So halimbawa, hindi na pwede makipag-chat ng 7-year-old sa 11, sa 16, o sa 18. Meron siyang age-specific na yung mga communication. Tapos hindi na pwede makipag-voice chat ang 12 years old pababa. So ginawa na nila to. Gumagawa sila ng paraan para matigil tong mga bagay na to. Ang problema lang, hindi kasi siya yung game lang. Halimbawa, maglalaro ka ng PUBG o maglalaro ka ng Valorant, kung saan ang gagawin nyo, game-specific lang siya. Ito kasi pwede kang gumawa ng sarili mong laro at pwede kang makipag-interact o mag-invite ng mga taong gusto mong kasama din sa laro mo. At ito, alam to ng mga cybercriminals, alam to ng mga predator, kaya ito yung ina-exploit nila. Okay, so based po dun sa mga supposedly ay revamp, no, o yung pagbabago po sa Roblox, sa inyo pong palagay, sapat na ho ba yun para po maiwasan po yung mga child pornography, yung mga sexploitation, o kailangan po talagang i-ban totally ang Roblox? Ako naman, against kasi ako sa pag-ban ng platform. Kasi ito ang naapektuhan nito mga legitimate users, yung mga talagang gumagamit nito sa tamang paraan. Pag binan mo to, alam ng mga cybercriminals paano umiwas. Itong mga pedophile na to, lilipat lang to na ibang platform. So ang dapat gawin ng gobyerno, dapat matuto sila o dapat gumawa sila ng paraan para mahuli itong mga kriminal na.
Hindi yung ibaban mo lang basta-basta yung platform. Kasi pag binan mo yung platform, wala, ang mga kriminal na to magagaling eh. Mm-mm. So, lilipat lang yan ng ibang platform para makapangbiktima ulit. Hanggat hindi sila nahuhuli. Kaya dapat, ang gawin ng gobyerno natin, ang gawin ng DICT, palakasin yung monitoring, palakasin yung law enforcement function niya para mahuli itong mga kriminal na to. Mm-mm. May sapat po ba tayong kakayahan ng ating pamahalaan na hulihin itong mga cyber criminals na ito, lalo na sa internet ngayon, pwede mo kasing, di ba, pwede mo halimbawa mag-deactivate ka ng account mo, burahin mo agad na hindi ka na madedetect. May kakayahan naman ang gobyerno natin eh. Kaya nga nagtataka ako bakit default action ng DICT natin, ban lang ng ban ng mga platform. So dapat ito, meron naman tayong PNP Anti-Cybercrime Group at nakita na natin ang kakayahan ng PNP Anti-Cybercrime Group para mahabol itong mga kriminal na. So dapat gumawa ng paraan talaga, makipag-ugnayan dapat ang DICT sa mga law enforcement agencies dahil, alam mo, magagawa naman natin to eh kasi meron ngang kakayahan tong mga yung gobyerno natin. Pero ito ngayon, isang magandang nangyari dito, may pagtulungan ang Roblox para matigil talaga itong mga bagay na to. Opo. Nabanggit nyo na rin po yung ban ng ban. Di ba ho nitong mga nakaraan, ano ba itong gusto ring ipaban? Telegram? Telegram ba yun? Ayun, Telegram. Ipapaban din yung Telegram. Na ang Telegram, ginagamit ng Telegram ng mga legitimate users gaya ng mga journalists. Yes, opo. Halimbawa, gusto mong protektahan yung identity mo o identity ng source mo, gumamit kayo ng Telegram. Ngayon, pag ibaban mo to, kasi may mga kriminal na gumagamit, ang gagawin ng kriminal, ilipat lang yan sa ibang platform o sa ibang messaging app at makakagamit na ulit sila at makakapang-scam na ulit sila. So, imbis na habulin at hulihin to mga to, pinipilit natin silang pumunta underground pa at gumawa ng ibang paraan para makapag-connect at makapang-scam ng iba. Kumbaga po, imbis na hulihin mo yung kriminal, ang nangyari lahat tayo apektado. Lahat tayo apektado. Ang pinaparusahan mo, yung mga legitimate users gaya ng journalists, gaya ng mga whistleblowers, at gaya ng mga taong gumagamit talaga ng mga platform na to. So halimbawa sa Roblox, siguro mga 3,000 o higit pa ang mawawalan ng trabaho na yung mga developers at mga programmers na gumagamit ng platform na to pag binan mo to. Pero yun nga, hindi na daw ibaban kasi may pagtulungan na yung Roblox. Pero sir, hindi pa pwede yung isinusulong ng iba na talagang tanggalin na totally yung parang chat box dyan kung saan para hindi na po sila magkaroon ng interaction? Pwedeng gawin yun, pero yun nga, mawawala yung spirit nung game kung saan ng platform, kung saan ang gusto niyo talagang gawin, makipag-interact yung mga users, Players. mag-share ng idea. O, alam niyo bang ang Roblox, meron ng merong Catholic Church na kung saan tunay na misa yung ginagawa at ang user ay ang creator ay isang tunay na pari. So kung ito hindi natin na-appreciate kasi nakakonsentrate, nakafocus tayo dun sa iilang mga bagay gaya ng ang mga kriminal na to at ibaba natin, paano na lang yung mga users na to, yung mga legitimate users na ng platform na to. Opo. Opo. How about Sir Art, yung sa ibang mga laro na isinusulong din na iban or pagbawal tulad po ng Call of Duty, yung Valorant at iba pa na mararahas kung saan nagkakaroon daw ng patayan doon sa iba't ibang games na yan, Sir Art? Oo, etong mga platform na to, platform specific, platform centric lang talaga siya. So hindi ka pwedeng gumawa ng ibang laro kung saan pwede kang mang-stalk, pwede kang mang-groom. So mahirap gawin sa mga larong ito. So halimbawa ako, lumaki naman ako sa mga larong ganyan din. Pero hindi naman ako naging kriminal, di ba? Ang kailangan kasi natin dito, hindi lang gobyerno ang gumawa ng paraan. Kailangan din dito ang proper guidance ng mga parents. Meron papel ang mga magulang dito para turuan ang mga anak kung ano ang tamang paggamit ng social media at kung ano ang tamang pagtrato sa mga games na to.
Ako, naglalaro ako ng Call of Duty. Very exciting siya. Pareho Kasama tayo, ko pa Sir anak ko, Art. naglalaro. Laro din Oo, namin diba? ng asawa ko yan. Di ba? Di ba nakakatuwa? Opo. Lalo na pag lumit yung bilog do sa Battle Royale, kasali ka pa rin. Oo. Di ba? So sa PUBG kasi, sa Call of Duty, yung communication nito, nakatay dun sa gameplay. And it rarely evolves dun sa relationship. Hindi gaya to ng Roblox kung saan pwede ka talagang araw-araw makita mo yung mga kalaro mo, nagko-communicate kayo. Tapos ang delikado dito, pag dinala na sa ibang platform, gaya ng iba mga chat platform, kung saan face-to-face, one-on-one, nakakausap nung mga kriminal yung mga bata. So ito, dito na papasok yung tamang pagpapalaki ng mga bata. Mhm. So dapat ituro natin itong mga to sa mga bata dahil hindi lang gobyerno. So full of community approach dapat para ma-solve itong mga ganitong problema. Nandiyan yung gobyerno, nandiyan yung private sectors, nandiyan yung pamilya kung saan para masuportahan yung mga bata na naglalaro. Opo. At bukod ho dito sa issue ng Roblox at iba pa hong mga mararahas di umano na mga laro, ang CICC po, no, yung Cybercrime Investigation Center, nagbabala rin po doon sa paglagana po ngayon ng mga scam sa pamamagitan po ng mga call bots. Ano ho ba yung call bots na ito na tinatawag? Yung call bot, tawag din dito sa US, robocall. Parang Robocop pero call. Pero tawag. So, Oo. ibig sabihin nito, mga automated to ng mga system kung saan tumatawag ng libo-libong mga telephone numbers. So, mas effective kasi to kaysa sa text message. Kasi mas naniniwala ang mga tao dahil nga boses. Kung matatandaan natin noong 2025, meron 74% increase ng scam calls sa Pilipinas lang. Umangat ng 74% na ang natanggap ng mga Pinoy nung sa 2025, 350,000 scam calls ang na-record in 2025. So ibig sabihin nito, nag-shift na yung mga scammers from text o from SMS, napupunta na sila sa robocalls o sa mga call scams na sila. At gumagamit sila ng mga equipment para ma-automate yung mga ginagawa. Anong karamihang kadalasang modus po nitong call bots na ito, Sir Art? So may mga pre-recorded bait sila o may mga pre-recorded na mga pain sila para sagutin mo. Halimbawa, sabihin nila, nagka-problema po yung account mo. O di kaya, nanalo po kayo ng premyo. Tapos sasabihin nila, kunyari, tinawagan ka, tapos sabihin nila sa'yo, madi-deactivate na yung SIM card mo. Dapat kontakin mo tong number na. So pag ikaw naniwala ka, kinontak mo yung number na yun, ang sasagot nun, tunay na natao para mang-scam. Ang tawag kasi dito, spray and pray. Yung parang shotgun approach. Magpapadala yan sa lahat ng number na pwede nilang tatawagan nila at magbibigay ng number na tatawag. At pag ikaw naniwala ka at tinawagan mo, doon na magsisimula yung pang-i-scam sa'yo. At kalimitan po, madami po nabibiktima dito. Halimbawa, yung may mga nagpapanggap na PNP, may nagpapanggap na NBI, at sinabing meron kang kaso, dapat tawagan mo tong number na to. Pag tinawagan mo, tatakutin ka na. At kailangan mo magbayad para matanggal yung pangalan mo sa database nila. So, ito yung ginagawa ng mga robocalls o call bots na to. Opo. So para malinaw po, yung mga agency naman natin at mga bangko, etc., hindi sila dapat tumawag sa atin para kumbaga maiwasan po tayong maniwala na lehitimo yung ating tinatanggap na tawag. Kumbaga, dapat gumawa sila ng ibang pamamaraan para halimbawa i-update tayo sa mga transactions natin sa bangko. Opo, tama po. So, ang ginagawa ngayon ng mga bangko at ginagawa ngayon ng mga e-wallet platforms natin, hindi naman sila tumatawag. So, pag meron kang problema, ikaw yung tatawag, ikaw yung papatawagin. So, hindi sila tumatawag para hingin yung number mo, hingin yung
OTP mo. Oo. So hindi sila tumatawag para kunin yung mga yan. Eto wise, ang talino talaga ng mga scammer. Hindi nila Opo. sasabihin OTP yan. Kasi meron ng mga campaign ngayon na huwag mong ibibigay Bibigay ang ang OTP. OTP. Oo. Oo. Sasabihin nila, ibigay mo sa amin, mayroon po kami ipapadala sa iyo na verification code. Dapat Okay. sabihin mo po sa amin yan para mapatunayan namin na ikaw yan. Pero yung verification code, yun yung OTP mo. OTP Pag mo pala binigay yun. mo yung OTP mo, Ayun na, dali na. wala na. Oo, ubos ng pera mo. Oo. Pero Sir Art, paano natin ma-identify kung bot yung tumatawag? Kasi sabi mo nga, kaboses ng tao. Parang tao na Parang rin. tao na rin. So kung ikaw ay hindi ka masyadong maalam, lalo na kung ikaw ay medyo nakatatanda na, di ba yan ang kadalasan binibiktima nila, Sir Art eh. Oo, so there's no way to identify talaga. So hindi mo alam na call bots yun o robocalls yung mga yun. So dapat lang tandaan natin na ang bangko, hindi po yan tatawag para humingi ng information tungkol sa atin. Pag humingi na yan ng information, scam po yan, ibaba nyo ang telepono. Wag na wag nyo nang sasagutin yung number na yan. Pero hindi ko naman ina-advise na pag hindi nyo kakilala ang number, wag nyo sagutin. Kasi baka minsan emergency. Oo. Di ba? So tayo naman, kung meron tayong tatawagan, mag-text po muna tayo sa mga tatawagan natin na tatawag tayo sa kanila. Yun po ang tamang paraan para makaiwas po tayo sa mga scammer. So yun po ang dapat nating gawin. Opo. Sir, tingin nyo ba epektibo sana, magiging deterrent sana ang SIM registration kung epektibo po itong napapatupad? Alam mo, yung SIM registration, kung sinunod lang yung unang plano nun, effective naman. Kasi yung SIM registration, meron lang siyang parang 6 na IDs na tinatanggap, gaya ng passport, SSS, GSIS, basta yung mga driver's license, yung mga legitimate na mga numbers, mga IDs. Ang naging problema nito, maraming nagreklamo kasi daw maraming madi-disenfranchise. Paano yung mga walang ID? So ginawa nila, pinayagan nila yung barangay clearance sa may picture. Ang dali-daling kumuha ng barangay clearance, di ba? Correct. So kaya, ang nangyari, nung may na-raid ang CICC, may na-raid na isang POGO, kung saan nandun, nakakita sila ng mga registered ng mga SIM card, merong isang tao, 600 yung SIM card na ka-registered sa kanya at ang gamit niya ay barangay clearance. 600? Ito yung ginagamit pang scam ng mga POGO. Opo, tsaka So ganun ginagamit. kalala ang nangyari. So kaya ito ngayon nangyari, hindi siya naging effective dahil nga hindi siya naka-tie up sa tunay na ID. At ang may ID man, may identification man, doon siya naka-tie up sa madaling PKN. Kaya yun isang tao 600. Ito yung loophole ng SIM registration. Walang limit kung ilan ang register mo dati. Diba? Opo. 600 naka-register. Opo. Professor Art, baka meron din ho kayong payo sa ating mga kababayan, lalo po ngayon yung may mga online transaction, magbubook po ng mga Holy Week pa naman. travel and tours, ganyan. Oo. Isa yan sa pinaka-sikat na scam ngayon, yung travel scam. So, pag it's too good to be true, ibig sabihin, napakagandang offer, napakababang presyo. Wag na wag po kayong maniniwala kagad. Dapat i-verify niyo muna yung mga yan. So, pag halimbawa naman po, nakatanggap kayo ng tawag, kailangan i-verify mo outside the call yung tawag sa'yo. Halimbawa, tumawag sa'yo at sinasabing, pinsan mo to o kaibigan mo to, ibaba muna yung telepono, tawagan siya sa ibang o dun sa number niya mismo o puntahan mo o i-text mo, basta kailangan i-verify mo po ang mga bagay nito para maiwasan natin ang Opo. Okay, with that, Sir Art, maraming salamat po sa inyong mga tips at impormasyon. Alam ko, marami sa ating mga kababayan ang marami pong natutunan ngayong araw. Maraming salamat po. Thank you so much po kay Professor Art Samaniego Jr. Siya po ang co-founder ng Scam Watch Philippines at isa pong cybersecurity analyst at IT expert din. Kaya